Mga kababayan, nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Ang pinakagusto nating makulong ay hindi nakukulong. Binibigyan lang tayo nila na mga Yusek Bernardo na nagsistate witness laban kay Senator Bong Revilla. Mamaya lalabas na naman yan si Bernardo against Grace Poe, against Jinggoy, against Joel Villanueva. Inuuna lang nilang ikulong yung iba. Ang gusto nating makulong, si Martin Luther King Romualdez na siyang pasimuno at mastermind nitong lahat ng kurakutan sa budget na siya ang speaker at pinirmahan naman ni Baby M. Mga kababayan, hindi ko gustong talakayin yung merits ng kaso ni na Bong Revilla, Jinggoy, Grace Poe. Ang gusto ko lang talaga itanong, nasaan na? Bakit hindi pa nakukulong si Martin Luther King Romualdez? Yun ang gusto nating makulong. Binibigyan nila tayo ng kung sino-sino dyan na ang state witness nila ay si Yusek Bernardo. Huwag natin pag-usapan ang kaso sa ngayon. Ha? Pero nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Bakit si Bong Revilla ang inuuna niyong makulong? Dahil ba suspetsa nyo Sara Duterte siya kakampi? Dahil ba ang mga Rimulya gustong mamonopolize na talaga ang power dyan sa Cavite? Pag napakulong nila si Bong Revilla at baka idamay pa nila ang asawa na congresswoman, ay talagang sila na lang ang maghahari dyan sa Cavite. Hindi yan maganda para sa ating demokrasya. Mas maganda hati-hati sila dyan mga local na mga powerful politicians para may check and balance sila. Yun lang ayaw natin doon nung nag-coalition sila ng Rimulya at Revilla para kay BBM. Kaya ang tanong ng mga Kabitenyo dapat ay bakit ginawa ito ng mga Rimulya kay Revilla? Nasaan na si Martin Luther King Romualdez? Ang gusto naming makulong, ipakulong si Martin Luther King Romualdez, ipakulong si Martin. Alright mga kababayan, so gawan po natin ng reaction video, itong short clip na video ni Attorney Rowena Guanzon, no? At dito nga po ay hinahanap niya nga po si former Martin Romualdez, no? Natatawa ako din sa Martin Luther Romualdez niya eh. So dito kasi sa issue ng flood control scandal mga kababayan, alam naman po natin na talagang naging maingay ito at talagang umabot pa to sa ibang bansa dahil nga po sa napakalaking halaga ng kaba ng bayan ang ninakaw ng iilang individual dyan sa loob ng gobyerno. At ngayong nagkakagipitan na po sila mga kababayan, talagang naglalabasan na po unti-unti, no? Yung mga taong gustong tumistigo, at isa na nga po dito si dating Congressman Saldico, no, na talagang pinangalanan niya itong si dating House Speaker Martin Romualdez at itong si Pangulong Bongbong Marcos na di umano ay may mga kinalaman dito sa malawakang korupsyon. At isa na nga po dito yung 100 billion insertion daw ng Pangulo, no? At ito naman po sa flood control scandal mga kababayan na talaga namang napakarami pong congressman din yung mga naka-link dito sa maanomalyang paggamit po ng pondo ng bayan. Kaya itong si Attorney Rowena Guanzon na talaga namang noon pa man, no, na talagang 2022 pa lang ay hindi na to sumusuporta dito kay BBM o sa pamumuno ni BBM, no? Talagang isa sa mga matinding kritiko ng administrasyong Marcos kasi anti Marcos talaga siya, no? At talagang ayaw niya talagang mapaupo itong si Bongbong Marcos sa pagkapangulo, at makikita niyo naman talaga na doon siya sa mga pink, no, sa Lenny side siya nakipag-campaign, sumasama siya sa mga rallies, tapos talagang kinakampanyan talaga niya si Lenny Robredo. So dito mga kababayan, makikita talaga natin yung pagiging consistent netong si Attorney Rowena Guanzon sa pag-criticize, no, dito sa Pangulo natin, no, na dati akala natin syempre dati sumusuporta tayo sa
administrasyon ni Bongbong Marcos nung mga una-una na okay pa sila ni VP Sara Duterte ay talagang sinuportahan natin all throughout ang unity team, ang tambalang Marcos Duterte. Pero all of the sudden ay nagkaroon na nga sila ng lamat, no, dahil nga pala dito sa mga ganitong usapin na tanging si VP Sara Duterte lamang yung nakakaalam niya nung una at talagang tiniis niya pa, no, napakaraming pagtitiis pa at pagpapaubaya yung ginawa ng ating Vice Presidente. Pero syempre sukdulan na, once na na-hit na yung sukdulan na yan, talagang lahat ng mapagpasensyang tao, mapagpatawad na tao ay talagang mapupuno sa nakikita niyang kamalian na ginagawa dito sa gobyerno. Kaya talagang humiwalay na itong si VP Sara Duterte. Kaya yung usap-usapin na gustong magpresidente ni VP Sara Duterte at patalsikin itong si Bongbong Marcos ayan ay malaking pagkakamali kasi in the first place, kung tutuusin talaga, noong 2022, kung tumakbo talaga itong si VP Sara Duterte ng pagka-presidente, maaaring matalo niya din to, no? Matinding rival niya itong si VP Sara Duterte. Pero ang ginawa po ni VP Sara ay nakitandem siya, no? Siya ay nagpakumbaba at siya ay nag-vice presidente netong si BBM. Pero kung tutuusin, pwede siyang tumakbo kasi may mga grupo na nagpapatakbo kay Sara Duterte, yung Sararan. Yung basta kapag binalikan niyo yung 2022, no, dun sa COMELEC, talagang nandun yung mga taga-suporta ni VP Sara Duterte na pinapatakbo siya. Parang nagkaroon pa nga ng ng gulo sa pagitan po ng loyalista at saka ng mga DDS, no, kasi syempre 'di ba parang parehas nilang manok na tatakbo ng pagka-presidente, then all of the sudden nagkaroon ng pag-uusap na sila ay magka-tandem na lang. So ganun yung nangyari nung nakarang election. Kaya eto mga kababayan, itong pagsasama nila ni BBM, ni Martin Romualdez at ni VP Sara Duterte ay nagkaroon niya ng lamat dahil nga sa nakita ni VP Sara na hindi align yung direksyon na kanyang tinatahak, no? Kasi syempre iba yung nakikita niya kaya siya ay tuluyan ng humiwalay dito. So ayun na, nagtuloy-tuloy na yun. Ito pala yung sinasabi ni VP Sara Duterte sa kanyang mga interviews noon na may mga nalalaman siya at kapag sinabi niya siguro itong mga nalalaman niya ay magkakagulo yung Pilipinas, yung mga Pilipino. Kaya as much as possible ay tahimik lang kanyang bunganga. So ayan yung hindi natin alam kung ano yung pinangahawakan ni VP Sara Duterte na talaga namang nagpapainit ng puwet ng mga kalaban niya ngayon sa politika, no? Pero ninyo nagsama-sama na yung mga loyalista, Pinklawan, Dilawan, ano pa ba? Yellow, mga NPA, alam mo yun, mga makakaliwang grupo para pabagsakin itong si Inday Sara. Kasi kung hindi na relevant si VP Sara Duterte o ang mga Duterte ay hindi na dapat nila pinag-aaksayahan pa ng panahon. Bagkus ang nangyayari ngayon ay talagang pinagtutulungan, no, na pabagsakin ang pamilyang Duterte. Akala siguro nila, no, sa pagkakatangay nila kay PRRD ay mawawakasan na yung nila, no, yung takot na makaupo at makabalik muli ang mga Duterte sa kapangyarihan. Pero dun sila nagkakamali dahil mas lalong minahal, mas lalong nabuhay yung pagiging makabansa, makabayan ng mamamayang Pilipino. At yan ay ipapakita lamang, no, sa araw ng eleksyon. Marahil maraming nananahimik pa sa ngayon, no, pero darating yung panahon na talagang makikita talaga ang resulta. So ayun mga kababayan, ito lang naman yung gusto ni Attorney Rowena Guanzon dito sa kanyang naging video na mapanagot yung mga nasa likod talaga ng malawakang korupsyon na nangyari pagnanakaw sa kaban ng bayan. At isa nga po kasi sa mga itinuturo lalong-lalo na ni dating Congressman Saldico ay may kinalaman daw di umano itong si former House Speaker Martin Romualdez at si BBM sa nangyayari ngayon sa ating bansa. So tinuturo sila na isa sa mga mastermind netong ni Congressman Saldico. So hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala kasi yan mga kababayan, kahit sabihin natin na baka lang to, aligasyon o spekulasyon, hindi pa rin natin po pwedeng isang tabi dahil alam naman po natin na sila yung magkakasama, no? 3 taon din siya naging chairman ng Committee on Appropriation, kaya alam na alam niya yung mga galawan dyan. So it's either inilaglag niya itong mga taong ito or
talagang nakonsensya na siya 'no, dahil sa nangyayari. Dahil siguro iniisip niya na siya na yung nadidiin at hindi lang naman siguro siya yung most guilty dito kaya napilitan siyang magsalita. So, nung nakaraan nga mga kababayan dito sa isang press con ay nagsabi na gagawing, state witness ata itong si, Congressman Saldico laban dito sa impeachment kay, Bongbong Marcos 'no. So, abangan natin 'yun mga kababayan 'no, kung paano yung magiging, proseso diyan at kung talagang may basehan itong mga, aligasyon 'no ni former Congressman Saldico 'no laban dito sa mga bigating tao na pinangalanan niya. Kasi hindi biro 'yan mga kababayan at siyempre tanging ang husgado lamang ang magpapatunay na ang taong 'yun ay nagkasala. So, kung guilty or not guilty ba talaga sila. So, until now, 'yan yung gusto nating malaman 'no mga kababayan at, mabigyan na ng kasagutan at matuldukan na itong issue na 'to upang nang sa gano'n ay, ma-account na yung kung sino yung mga nagkasala at mas paigtingin pa 'no yung transparency and accountability para maiwasan na po yung mga ganitong, pangyayari dahil walang mangyayari talaga kapagka may korapsyon sa isang bansa. Talagang lugmok, babagsak talaga ang ekonomiya at maghihirap ng tuluyan ang mamamayang Pilipino. So dapat wakasan na itong korapsyon na 'to dahil walang magandang maitutulong 'to sa ating, bansa. Again, maraming maraming salamat po at, salamat sa inyong pakikinig. God bless po sa inyong lahat.